The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Monday morning, praise God. Brad Jeff, go ahead. Kami nakikinig na ngayon. Nakastambay na tayo para sa ating pinakamagandang balita ngayong araw na ito ng Lunes. Brad? Good morning, Brad Ted. Good morning, Cha. Yan, 105.9 True FM na tayo. Good morning po. Yan. Morning, Amen. Pastor. Anyway, maraming salamat, Cha. At maganda at maaliwalas ang araw natin Oo ngayon. nga. Anyway, batiin ko muna. Advance happy birthday para to bukas. Pero ngayon na niya gusto magpabati. Follower to ni Ted dahil hindi naman kaedad, medyo lang. Tatay Rolando Adlawan, happy 73rd years birthday po bukas. Ayan, 73 years old si Tatay Rolando. Yan. Anyway, happy Monday. Balik na naman po tayo sa realidad. Ika nga. Rinig na rinig mo sa mga opisina ngayon yan. Back to reality. Yung kaibigan ko nasa MedRep. Kagabi kasama ko. Bukas na naman, Pastor. Back to reality. Kayod na naman. Yung karamihan natin mga kababayan. Planado na po ba yung buong linggo nyo? Nakakalendar na yung mga dapat gawin. Ano? Lalo na yung mga OZ dyan. Pero minsan kahit gaano ka kaplanado, alam mo yon, yung mga diskarte natin, sumasablay pa rin yung ending. Ano? Kasi po maraming unforeseen events beyond your control. Yung iba may control ka, sablay pa rin minsan ang ending. Okay? Pero po yung mga unforeseen, lalo na bagyo, or biglang nagkasakit yung kausap mo, nag-back out yung buyer mo, tinopak yung boss mo, di ba? Tinoyo, biyanan mo bigla. Di ba? Ang ganda-ganda ng plano, tapos ang pangit ng ending na kinalabasan. Kasi nga po, may mga bagay na kahit anong plano mo, hindi maganda yung ending. Kasi we're not in control. Paano po ba natin mapagtatagumpayan yung mga to? Okay? Paano ba magkaroon ng matagumpay na plano sa buhay? Ang sabi po sa Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Okay? Ang ganda po sa English na to, commit to the Lord whatever you do and your plans will be established. Kaya sabi sa Bible, in everything you do, gawin mo para sa glory ng Panginoon. Kaya po, sabi dito, commit to the Lord kahit anong gawin mo. Notice po, hindi sinabi ng verse na ask or inform the Lord about what you're gonna do. Hindi po, the word po na ginamit is commit, ipagkatiwala. It means to entrust fully, to surrender, to give it completely. Ibig sabihin po, hindi lang ito parang formalidad na, Lord, sabi ni Daily Bud, ikaw na bahala, hindi na akong tatrabaho padala mo rito pagkain bukas. Hindi po, gagawa tayo, pero alam mo na Lord, at the end of the day, ikaw masusunod. Kung hindi tuloy yung deal kasi may hinihinging under the table, Lord, hindi ko na itutuloy kasi illegal pala tong napasok ko, back out ako. Yun ang sinasabi po rito. Hindi yung, oh Lord, diyan ka lang, sa linggo, mag-meet tayo sa simbahan. Pero Lunes, ako didiskarte, hayaan mo ako. Hindi po fully commit yun. It's about truly allowing God to have the final say, to be the center of whatever po yung tinatry nating i-accomplish. So, when we do this, sabi po ng verse, He will establish your plans. Ibig sabihin po, gagawin niyang matibay, gagawin niyang matatag, gagawin niyang matagumpay ang inyong plano kung isusurrender natin sa Diyos. He will take charge po, okay, in aligning them with His purpose. At alam po natin, yung mga purpose po niya is always higher than our purpose. His ways and thoughts are way higher than our thoughts. Kaya po, when we surrender our dreams, career moves, relationship, even our daily schedule po sa Kanya, inaalaw po natin si Lord na i-guide tayo, i-giya tayo. Anak, wag dyan, sablayan sa huli. Anak, dito ka, kahit masikip yan, maganda ending yan. Okay? So this means God will give stability, clarity, and purpose po sa lahat ng gagawin natin. So, ngayong araw po na to, i-commit po natin sa Diyos ang ating araw. I-surrender natin ang ating mga plano sa Kanya because He knows best and He is in control. Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Panginoon, salamat po dahil alam namin na binigyan mo naman kami ng free will. Malayang dumiskarte, malayang mag-isip. Hindi mo kami ginawang robot. Pero Lord, kakakibat ng mga free will na choices na ginagawa namin ay may consequence. Hindi pwedeng gawin namin gusto namin at yung ending din namin masusunod. Lord, ikaw ang may in control ng ending ng lahat. Kaya Panginoon, kung i-align lang namin ang aming plano sa iyo,
magiging maganda ang aming ending. Kaya lang kami sumasablay, minsan mali na, ipipilit pa. So Lord, patawarin mo kami sa mga planong labag sa iyong kautusan at labag sa iyong will, Lord God. Salamat sa mga tao, Lord, ngayon na pilit lumalaban ng patas at binibigyan mo ng grasya at kalakasan gawin ang tama. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, salamat po muli sa napakagandang araw na ito at napakagandang aral muli na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Lord, we pray, alagaan niyo po si Brad, lalo na po ang kanyang kalusugan, ang kanyang pamilya, sa buong linggong ito ng kanyang pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po na marami, Lord. Amen. Sa amin din pong bagong tahanan ngayon na 105.9 True FM. Okay, Brad. So, good to see you. Bukas ay bisperas na ng Miyerkules na naman. Yun o. Ang bilis. Ang bilis! Yan gusto ko sa'yo, Brad eh. Before yun yung itapos na Pasko sa'yo eh. Hindi. So, joke lang po naman yan. Kasi nga, of course, gusto nating namnamin ang Masaya. bawat segundo, bawat minuto po ng ating oras sa ating araw. Alright. Kung isa lang gusto mo lang talagang bumilis ang araw kapag napapagal ka na rin. Oo, Pero totoo naman Amen. yan. kapag ganitong ako'y nabibighani sa aking partner dito, parang gusto ko Yan. pigilan na umusad ang Yun. mga daliri ng orasan. Teka, inaantay ko Yan. yung kasunod. Mukhang may kasunod na hirit pa, Pastor eh. May kasunod ba yan? Tayin ko muna bago ako matuwa. Pero si Ma'am Menchie Silvestre, baby, nanonood sa atin, Pastor. Ang pumukaw daw sa kanyang atensyon bukod sa magandang balita mo ay si Hello Kitty na nasa iyong likod. Mukha sa mga Kay anak Ate mo Grace mga babae. mo Kay Ate Grace pala ito. Ay, kitang-kita. Magandang umaga pa, Ma'am Menchie. Okay. Nakuha ko yan sa saklo, sa may Korea, sa Incheon. Ba? Ayos Ibang klase. Ang galing, Galing yan, di ba? Pastor Ang galing. Salamat. Oy, pero eto na ang unang araw po namin kasama si Pastor dito sa 105.9 True FM. Pero araw-araw po dire-diretso ang ating pagpoprograma at pagbabalita at pagbibigay ng impormasyon at higit sa lahat magandang balita dito pa rin sa True FM. Okay, Brad. See you again tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted at Chap. Good morning lang sa aking kaibigan si Junjun at Trina Galang. Lagi nanonood. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Elisco Pides ngayong nga pong Monday morning.